Alright, so guys, may tanong ako, gusto nyo man lumakas yung motor nyo nang walang ginagawa? Tangik, hindi pwede yun. So kaya ngayon guys, for today's video, nakikita nyo naman yung hawak ko, ayan, fuel pump. Siyempre, pag sinabi nating fuel pump, more fuel of course, kaya nga fuel pump. So, and for today's video guys, kaya kung nakikita nyo sa harapan natin, meron tayong throttle body. At yung throttle body natin, sinalpakan natin ng dalawang injector. So, it means, magko-convert tayo sa dual injector. So, ayan guys, makikita nyo, 45mm yung gamit nating throttle body ngayon. So, Ataka yung brand. Pero solid to guys, parehas Ataka to guys. Separate mo pala itong mabibili guys. Ito nasa worth 1.5 at ito naman nasa worth 2,500 to 2,900 depende sa size. So ang Ataka nga pala guys, meron silang available na hanggang 36 hanggang 45. So dahil super load nga tayo, 73mm yung bore natin gamit ngayon, 45 na yung gamit nating throttle body. Ayan, so kung nakikita nyo guys, ko-convert natin to ngayon sa dual injector. So tuturuan ko kayo guys kung ano ba yung mga dapat na piyesa para mag-convert tayo sa dual injector. So una-una sa lahat, syempre kailangan nyo ng manifold na may injector. Of course, lahat naman talaga ng manifold, lahat naman talaga ng manifold ay may lalagyan injector. And eto guys, ang kailangan nyong hanapin. Ayan, para di na kayo mahirapan mag-convert, eto yung kailangan nyong hanapin. Eto, yung throttle body mismo na may lalagyan ng injector. So marami nabibili na ito ng ganito guys, sniper. Ewan ko lang sa Raider guys kung merong ganito, pero malamang sa sniper halos lahat ng binibenta sa Shopee is dual injector na. So ito parehas Racing Monkey yung nakakabit ngayon. Ito pa yung nakakabit na sa atin ngayon na pang single injector lang is 250cc 250cc ng Racing Monkey yan guys. At ito naman 190. So bale hindi ito yung gagamitin natin, bale yung gagamitin natin isang 190 at lilipat natin yan dito sa main or sa manifold 190cc, tapos ang mangyayari dito siguro 150cc or 160cc yung ilalagay natin sa secondary na injector. So itong mga kailangan yung bilhin piyesa guys, of course dalawang injector pipe. Ito injector pipe ang tawag yan guys. Yan, parehas genuine yan guys, binili natin, parehas genuine. And of course kailangan nyo na ito guys, ito tawag dito T connector, and ito naman Y connector. And ito may stock din tayo, baka ito lang din gamitin natin guys kasi sabi naman ng mekaniko natin is over na daw pag nag 150cc. Pero may 150cc ako dyan guys, nakatago lang, marami ako injector dyan, 160, 150, 170, 180. So PM na lang, baka may nangangailangan na injector dyan, bibigyan natin guys. So ito basic na basic, ito kailangan nyo rin to guys, type C. Sa Shopee lang din to makikita guys, type C. Sa search nyo lang injector manifold, hindi, ano matawag dito, injector inlet, yan, injector inlet type C yung piliin nyo guys. Ito plug and play na to sa Sniper 155, Aerox, and Max B2, yan, mga ganyan. At ito guys, ang pinakamahirap talaga sa lahat hanapin. So ito high pressure hose to guys. Ayan, kung nakikita nyo braided siya, and malaki lang siya ng konti sa stock. Ito yung butas ng stock guys, pakita natin sa inyo. Tanggalin lang muna natin. By the way, bumili tayo ng genuine na hose talaga guys, para makuha lang natin tong quick release na manifold. Sagit lang, tagal sagit lang, wait lang guys. Ayun, natanggal na natin ang tigas. Ito talaga pag stock hose. So ito, bumili talaga tayo ng separate na stock hose guys, para makuha lang natin yung quick release to guys. Ito yung tinatawag nilang quick release na injector, pero importante ito guys para pag nag troubleshoot tayo mabilis na lang And ayan, compare natin yung nabili nating hose na high pressure hose at saka yung stock. Ayan, konting differential lang to guys kung makikita nyo. Ayan, halos din nyo nga malaman Ayan, so ito inside diameter nito is nasa 4.9. ito 4.9 tong stock. At ito naman is 5.4 ito guys. So ayan yung difference nila. And syempre ito guys, pinaka-importanting pyesa
kung gusto nyo talaga mag-convert ng dual injector, is yung fuel pump. Ayan, Pastec yung brand. And so may mga available silang apat pa guys, no, na tatlo pa pala, tatlo na bar bukod dito, bukod sa hawak natin na to. So may 3.2 sila, 3.5 and may 3.8, at itong hawak natin ngayon is yan, 4.0. So eto guys, suggest ko lang, ano, pag nag 4.0 kayo or 3.8 pataas, 3.8 or 4.0, need nyo to guys, ito high pressure hose, yung matigas, kasi pag ito yung ginamit nyo, yung stock, lulubo siya guys, kaya hindi to pwede gamitin. Malambot to, kala nyo matigas pero kaya niya tong palubuhin guys. Parang ano yan, balon na lulubo kapag ito yung ginamit nyo. So wag na wag, sasakit ang ulo nyo, kaya dumiretso na kayo dito. So ito murang mura sa Shopee guys, nabili natin itong mga nasa 530 something, 530. Ito naman nabili natin to ng mga 200. Ayan, so kukonect nyo to guys dun sa lalagyan nyo ng socket ng injector. Ayan, socket type C, injector socket type C, yan lagay nyo. Ito naman nabili natin to, tig 50 pesos isa, 50 pesos. Dinalawa ko na guys para malaman natin yung posisyon ng magiging wire, ng hose ng injector natin, ano. So ito naman, inside diameter net, outside diameter nito is 6.0, ang inside diameter is 5.4. So same sila nun guys, 5.4 sila ng pareha sila ng inner diameter. And ano pa ba, ayan nga, sabi ko ano, ito yung importante, quick release, at saka ito hose lock. Hindi ko alam tamang term na ito, hose lock, pero ito unbox natin guys. So matagal na itong dumating sa atin, ano, ngayon lang natin talaga nabuksan, gawa nga ng masyado tayong busy lately. Ayan, so unbox natin yun. Safe na safe guys, oh. All the way from Malaysia nga pala to guys, by the way. 4.0. Sana nga ano, no, 3.5 lang binili natin pala, or 3.8, okay na pala. Ito do the job, pero ito okay na din to, 4.0 para malakas. Ayan, solid guys. May dala na siyang filter, fuel filter. Ito may numbers, di ko alam kung para saan to, date yata, o manufacturing date. Hopefully plug and play siya sa Sniper 155 guys, ano, di pa natin na try ito kasi nung nag 65 tayo, 195cc stock ang gamit nating fuel pump. So sana naman plug and play, kasi kung hindi baka i-cancel natin yung dual injector. Pero tingin ko parehas lang naman sila guys, Sniper 150, Sniper 155. Ayan, so solid. Ayan guys, so ayan, pipittings natin siya guys, ano, kakabit natin yung hose. Titignan natin kung gaano kahaba yung mga hose na kakabit natin. So balikan ko kayo guys kapag nakabit na natin. Napapakita ko sa inyo yung itsura kung matapos na. So ayan, ito by the way, 45. Yan, 45 nga ito guys, ano, 45mm yung throttle body natin. Yan, solid. And TPS natin, syempre walang iba, Pitch Bike Brainerd Lee, baka naman, ay joke lang. Yan, so solid. Pitch bike tayo guys, pitch bike all the way, dahil pitch bike din yung ECU na gagamitin natin, dapat yung TPS is pitch bike din. Yan, so ayan guys, nakabit na natin yung injector. Balikan ko kayo guys kapag napiting na natin yung hose, okay? So alright, so ayun na nga guys, ano, napittings na natin. So bali ginawa ko guys is tinape ko lang siya muna, yan, di natin kinabit talaga kasi ang hirap papasukin dito sa stock hose guys, kasi nga malaki to yung Y connector natin kesa sa inner diameter ng stock hose. So ayan, pero ganito yung magiging fittings niya guys. Yan, so yun, solid. Bali magiging ganyan siya. Ayan, so pasensya na madumi guys, natapon yung kape ko. Ayun, so ito socket guys, dito yan papasok sa secondary injector natin, kasi yung sa stock
of course sa main yun papasok. Yan, iyon, solid. Bali ganyan yung labas nya guys, ganyan yung output nya, yung outcome nya. Ayan, so ganyan yung fitting, solid. Yan, so pagpapabukas na siguro natin guys kasi medyo dumidilim na. And hanggang dito na lang muna yung video guys. So next siguro na video natin is tuning na. Papatayin na natin yung sniper natin. So see you sa next video guys, peace out.